Hello guys, magandang umaga po sa inyo. At kung saan man po kayong lupalop na lugar. Magandang gabi, magandang mga babosong. By the way, magbibigay lang po ako sa inyo ng konting ideya regarding po dun sa mga kung bakit ang sasakyan malakas ang gasolina mga guys. Guys, alam nyo po ang kadalasan dyan kapag sinabi nila na bago sa sasakyan matipid ang gasolina, yung konsumo ng fuel matipid daw pag bago. Guys, alam nyo po ang pagkakaiba kasi diyan sa matipid at hindi matipid, kagaya ng bago matipid daw ang sasakyan nga ganito, pare-pares lang daw. Guys, kapag alam niyo kung bakit sa bago po yung konsumo ng gasolina guys, kasi bago po yung malinis po kasi yung mga guys, yung daluyan ng fuel papunta dun sa air intake, 'di ba? Yung pagka binuksan mo, pag inon mo yung susi, automatic papasok na po yung gasolina papunta sa bawat daluyan papunta dun sa throttle body mga guys. Yung 'di ba pagbukas mo ng pan papunta na maiipon doon, tapos may mga butas-butas na maliliit yung mga guys. Doon po kapag tinapakan yung silinyador, aandar na yan. Siyempre, start mo na. Magka-consume ng gasolina habang tumatakbo ng umaandar yung sasakyan natin mga guys. Ganun po yun. Kasi alam nyo, mga guys, yung consume ng gasolina, siyempre, depende. Pare-pares lang naman yan eh. Ang gagawin nyo lang lagi, linisin nyo po yung throttle body nyo mga guys. Ang periodic maintenance ng paglilinis ng throttle bodies, almost 3 months mga guys. Kapag nalinis nyo, halimbawa lininis nyo po hanggang dun sa throttle body nya mga guys, dun sa loob, sa may tinatawag nila na butterfly, yung nagbubukas na ganon, ibig sabihin yung mismong bunganga nya at sa loob niyang ganon, kailangan linisin nyo. Yun po yun kung bakit nagkakaroon ng malakas na gasolina. Ganon po yun. Yun yung mga bagay na kahit sabihin natin, aminin natin o hindi mga guys, kapag nagpapa-maintenance kayo sa mga sasakyan nyo, kagaya ng mga kasa, pupunta kayo dyan, ang laging nalilinis lang yan. Real talk mga guys, ang totoo niyan guys, ang nalilinis lang naman dyan yung oil lang, di ba? Pagka mag periodic maintenance nyo, ang napapalitan lang yung mga guys, air filter, oil filter, saka yung langis. Yun lang yung napapalitan doon pag nagpapa-maintain kayo. Pero ang totoo, hindi naman nalilinis yung throttle body. Kahit sabihin natin bago yan, linabas mo na, binili mo bago yan. Kaya ang suggest ko lang mga guys, para maging matipid lagi yung sasakyan nyo mga guys, linisin nyo po yung throttle body nyo po, yung mismong yung nakalagay dun sa may papuntang air filter. Linisin nyo lagi po yun para hindi magkaroon ng yung sinasabi nila na malakas ng gasolina. Yun yung yun yung karamihan yan, hindi nila alam yan. Kahit sabihin natin, nagtanong po kayo sa mga magagaling na mekaniko, sasabihin kung malinis ba yung throttle body, sasabihin sa inyo yan malinis, pero ang totoo hindi naman nalilinis yan mga guys. Yan po yung kailangan nyo pong linisin. Halimbawa, although pag nagpa-change oil po kayo, pagka nagpa-periodic maintenance, napapalitan lang doon yung langis, yung filter, saka yung air filter, binabago lahat yun.
At saka hindi lilininis yan yung mga throttle body pagka nagpapa-periodic maintenance po kayo mga guys. Kung halimbawa bilang kayo po may-ari sa sasakyan, kailangan palinis nyo po yan. Kasi simula yung nabili nyo yan, oo malinis. Pero pagka umabot ng ilang taon yan, sasabihin bakit malakas ang gasolina. Kaya nga po yun, hindi nalilinis yung throttle body. Yun, ang advice ko lang mga guys, lagi, every 3 months, halimbawa every 3 months, linisin nyo po yung throttle body mismo. Yan po yung advice ko lang po para maging maganda ang kondisyon na sasakyan mga guys. Yun po yung importante guys. Yung importante guys, malinis po yung throttle body, malinis po yung mga sensor. Kaya yun yung po yung nagkakaroon ng mga ilaw-ilaw yan kagaya sa mga dashboard. Yan po, nagkakaroon ng mga loose connection, lalo na yung mga sakit-sakit, yung mga ganyan mga guys. Yan po yung mai-share ko po sa inyo at nakapagbigay na naman po ako sa inyo ng magandang kung paano i-maintain lagi yung mga sasakyan nyo, especially kapag ka nagpapa-maintenance po kayo ng sasakyan, isama nyo na rin po yung throttle body mga guys. Yan po yung advice ni Bossing Busot. Yan. Thank you so much and please subscribe naman dyan sa aking YouTube channel para makapagbigay na naman po ako sa inyo ng konting ideya kung paano mag-maintain na sasakyan mga guys. Lagi nyo i-check yan mga guys. Totoo yung sabi nila na sinusunod natin yung periodic maintenance. Kagaya yung mga takbo. Ang pinaka maintenance diyan, sinusunod natin yung mga starting from 10,000 kilometers. Tapos change oil palit lagi. Depende po dun sa langis na ilalagay nyo po kung paano nyo po ma-maintain at paano kini-change oil. Depende sa viscosity ng gasolina nyo kung kailan nyo po ipalitan yung oil nyo mga guys. Yan po yung sinasabi ko po sa inyo, si Bossing Busot. Yan. Thank you. Bye-bye.